Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga jin at ng mga demonyo. So tinatalakay na natin ngayon yung pagkamuhi o hidwaan sa pagitan ng mga demonyo at ng mga tao. So specifically, tukoy dito ang mga shayatin, kasi shayatin naman talaga yung galit sa tao, yung mga demonyo. So mayroong mga mananampalatayang jin, pero wala silang pakialam sa mga tao, hindi sila nakikialam sa mga tao. At mainam na matalakay ang bagay na ito dahil nga si Satanas, siya ang pangunahin na nagdudulot sa mga tao na maligaw. O pangunahin na nagdudulot sa mga tao na maligaw. Ibig sabihin pangunahin, ibig sabihin external na dahilan na naliligaw ang tao. Pero siyempre, ang tao, siya rin mismo nagliligaw sa sarili niya. Pero kung meron mang liban pa sa kanyang sarili, meron mang iba pa na nagliligaw sa tao liban pa sa kanyang sarili, si Satanas ang pangunahin doon. Kasi yun na yung kanyang naging misyon doon pa lang sa panahon na nakita niya si Adam alayhis salam, so galit na galit na siya kay Adan. At syempre galit na galit na siya sa iba pang mga angkan ni Adan hanggang sa dulo ng panahon. Na tinatalakay natin ngayon yung mga ahdaf, yung mga layunin ni Satanas. At ang unang layunin nga ni Satanas sa mga tao ay ang mailigaw sila. Mailigaw sila para ultimately sila ay mapupunta sa impyerno kasama niya. Dahil siya ay sentensyado na, naghahanap siya ng damay. At kung hindi niya madudulot na ang mga tao ay mapagawa niya ng shirk at kufur, so ito yung tatalakayin natin ngayon, insyaAllah. Nadudulutin niya ang mga tao na makagawa ng mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sinasabi na kapag hindi naman magtagumpay si Satanas na madulot na yung mga tao ay sumuway kay Allah, ito naman yung pangatlo niyang gagawin, ikauhum fil bid'ah. Ang madulot ni Satanas na makagawa ang tao ng mga bid'ah. So dudulutin ni Satanas na ang tao ay makagawa ng bid'ah. At syempre yung tinutukoy dito na bid'ah, parehong bid'ah sa mga paniniwala at bid'ah sa mga gawaing pagsamba. Bid'ah sa paniniwala at gawain na itinatanim ni Satanas sa puso ng mga tao. Wahiya ahabbu ila syaitani minal fusuki wal maasi. Nga sinasabi ng mga scholar, ang paggawa ninuman ng bid'ah ay mas kamahal-mahal kay Satanas kaysa sa pagsuway at pagkakagawa sa mga kasalanan. Lianna dararaha fid din, dahil ang pinsala ng bid'ah ay sa mismong relihiyon natin. Ang pinsala ng bid'ah ay sa mismong relihiyon ng tao, sa kanyang paniniwala nga at sa kanyang mga gawain. Kasi nga, ang kasalanan, alam ng tao na ito ay kasalanan. Nalalaman ng tao na ito ay kasalanan. Pero ang gumagawa ng bid'ah, inaakala ng tao na ito ay mabuti, kaya ito ay patuloy niyang ginagawa at naninindigan pa siya. Makikipagpatayan pa yun para lang ipaglaban ang kanyang Maulidun Nabi, ang kanyang Nisfu Sha'ban at iba't iba pang mga bid'ah na inimbento nila sa relihiyon sa pag-aakala na sila ay gumagawa ng tama, sa pag-aakala na gumagawa sila ng mga gawain na kamahal-mahal kay Allah na mga gawaing pagsamba. So ito yung dahilan na
Sinasabi pa nga ng mga scholar tungkol sa bidaa, na tuwing ang mga tao ay gumagawa ng bidaa, kumbaga, bukod sa kamahal-mahal kay Satanas itong bidaa, ito na rin yung mga gawain na pinaka-natatawa si Satanas sa mga tao. Kasi yung mga tao na ito ay ginagawa nilang tanga ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng mga bidaa. At yun nga, ang bidaa, lilinawin natin, ito ay ginagawa ng tao na naniniwala siya na nagagantimpalaan siya sa mga bagay na ito. Nang mga ito ay ginagawa niya na naniniwala siya na siya ay magagantimpalaan sa mga gawain na ito. At ang bidaa nga, maaring lilitaw ito sa paniniwala. So maaring ang bidaa ng tao ay nasa paniniwala. Kasi akala ng iba, ang bidaa ay lumilitaw lamang sa mga gawain. Hindi, pati sa mga paniniwala. Lahat ng mga paniniwala ng mga ligaw na sekta, lahat ng ito ay bidaa. Lahat ng ito ay paglayo mula sa mga saligan ng mga pinaniniwalaan sa relihiyong ito. Lalong-lalo na sa tauhid. Lalong-lalo na sa konsepto ng tauhid. Halimbawa niyan, yung mga Shia, na kilalang kafir at iba't iba pang mga sekta ng mga Sufi na kafir. So gumagawa nga sila ng mga bidaa, meron silang mga bidaa sa gawain, pero meron din silang mga bidaa sa kanilang paniniwala. At kahit yung mga ligaw na sekta na hindi naman kafir, halimbawa yung Khawarij, yung mga terorista, meron din silang mga bidaa sa kanilang mga paniniwala. Halimbawa yung mga Khawarij, naniniwala sila na kapag nagkakasala ang tao, nagiging kafir siya. Nagiging kafir ang makasalanan na tao. Posible naman talaga yon. Pero sa kanila, nagmamadali sila na ituring na kafir ang sino mang makasalanan. Halimbawa nga yung, lagi ko nakukwento sa inyo si Boy Jihad. Pag may lecture, tanong niya lagi, anong parusa sa uminom ng alak, anong parusa sa naninigarilyo? Pagka sumagot ka, hindi siya natutuwa sa sagot mo. Kasi gusto niyo marinig na sagot, patayin ang uminom ng alak, patayin ang naninigarilyo, yun yung gusto niya. Hindi ko alam kung nasa nina, wala na yun eh. Pumasyal pa sa amin sa Davao yun minsan, pero ano na, hindi namin nabalitaan. Baka sumama na sa Maute. O baka nagbalik loob na rin, alhamdulillah. Inshallah, baka nagbalik loob na rin. So yun yung mga bidaa na kumbaga tinutukoy dito. Sa pangkalahatan, mga bidaa sa pangkalahatan. Nga sinabi ni Sheikh Sufyan al-Thawri, rahimahullah, al-bida'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ang bid'a ay pinakakamahal-mahal kay iblis kaysa sa pagsuway. Lian al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Dahil ang ma'siyah, kapag na-realize ng tao na nagkamali siya, o kaya natapos na siya makagawa ng kasalanan, kahit pa yung kasalanan na gustong-gusto niyang ginagawa. Kasi may kasalanan naman na masarap gawin, di ba? O pakikiapid, o yung pagbibisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal. Habang ginagawa ng tao yun, maligaya siya habang ginagawa niya. Pero pagkatapos nun, maaring kukurutin siya ng kanyang konsensya at sasabihin sa kanya ng kanyang konsensya na siya ay nagkasala at hihingi siya ng kapatawaran kay Allah. Kasi alam pa rin niya na kasalanan yun. Pero yung gumagawa ng bidaa, ang inaakala niya doon sa kanyang ginagawa ay mabuti. Ang inaakala niya doon sa kanyang paghahampas sa sarili kapag Ashura, o ang pag-aakala niya kapag sineselebrate niya yung birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o iba pang mga bidaa sa paniniwala, hindi lang sa mga gawain nga, o iba pang mga bidaa na kanilang pinaniniwalaan, natutuwa pa sila sa mga paniniwala nila na ito. Kaya hindi nga sila magbabalik loob kay Allah. Hindi sila talaga magbabalik loob kay Allah. Yung kabuuan ng mga bidaa, inshallah, matatalakay pa natin ito sa saan ba maganda isingit yung bidaa? Siguro pagkatapos ng Nawaqidul Islam, isingit natin tungkol sa bidaa. Kasi may mga kawaid sa bidaa. Halimbawa, kung paanong matutukoy ng isang gawain nga ibidaa, na kapag ito ay nagbago sa kanyang genes,
sa kanyang qadar, sa kanyang makan, sa kanyang kayfiyah, at iba pa. Diba, kapag nabago yung paggawa ng gawaing pagsamba sa kaparaanan nito, sa uri nito, sa bilang nito, at iba't iba pang mga may kinalaman dito. Isisingit natin doon, inshallah. Pero dito, hindi natin palalawigin pa masyado yung tungkol sa bid'ah, kasi tinatalakay naman natin dito yung ginagawa ni Satanas sa mga tao. Sa ang demonyo ay sinisikap niya na ang mga tao ay makagawa ng masama. Sa yung mga masama na tinuturo niya sa mga tao, mag-shirk at mag-kufur. Pangalawa, gumawa ng mga kasalanan. Pangatlo, makagawa ng bid'ah. At ngayon naman pang-apat, sadduhu al-ibad an ta'atillah. Kung hindi niya mapigilan ang tao, kung hindi niya naman mautusan ang tao na gumawa ng bid'ah. So di ba yung gusto nga niya sa tao, unang-una, mag-shirk at mag-kufur. Pag hindi niya mapag-shirk at mapag-kufur ang tao, itinutulak niya ang tao tungo sa pagkakasala, tungo sa paggawa ng masama. Kung hindi man, dudulutin niya na ang tao ay makagawa ng bid'ah. At kung hindi man, ito nga yung pang-apat. Haharangan niya, pipigilan niya ang tao na gumawa ng mabuti, gumawa ng pagsunod kay Allah. Na technically, kasalanan din ito. Itong number 2 at number 4, parehong kasalanan. Kumbaga, pero ang pinagkaiba nito, yung number 2, gumagawa talaga siya ng gawain na kilalang kasalanan. Pagbibisyo, halimbawa, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, o pangangalunya. Pero dito, kumbaga, hindi niya ginagawa yung wajib. At ito nga ay kasalanan din. Na minsan kasi ang tao, ang inakala ng tao, ang kasalanan, yung gumagawa ka ng masama. Pero hindi nila nare-realize yung hindi mo paggawa ng wajib, hindi mo paggawa ng mabuti, kasalanan din. Gina-justify pa ng iba. At nakakaisip pa ang tao ng justification. Kumaga nagagawa nila na mabigyan ng justification ng kanilang mga sarili, bakit hindi sila nagsasala, bakit hindi sila nagbabayad ng zakah, bakit hindi sila nag-hajj, bakit hindi sila nag-jihad. Mautak yung tao, matalino ang tao, rational. Ang tao pagdating sa mga bagay na ito, nakakaisip siya ng palusot. Pero yun ay kabilang sa mga taktika ni Satanas. Yung nga sinasabi, وَهُوَ لَا يَكْتَفِي بِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْكُفْرِ وَالذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِ. Si Satanas, hindi siya nakukontento na tawagin ng mga tao patungo sa kawalang pananampalataya o paggawa ng masama. Bal yasudduhum an fi'lil khair. Bagkus si Satanas, pinipigilan din niya ang mga tao na gumawa ng mabuti. Pinipigilan niya ang mga tao na gumawa ng mabuti. So parang kung hindi siya makakapuntos sa ganun paraan na makapag-shirk ka, makakurot man lang siya sa tao para makapinsala, ultimo yun. Sukdo lang yun ay gagawin ni Satanas. Fala yatruku sabilan min subulil khair. Si Satanas, wala siyang iniiwan na anumang landas. Nakabilang sa mga landas ng kabutihan, yaslukuhu abdun min ibadihi illa ka'adafihi. Walang anumang landas ng kabutihan na tinatahak ng alipin ni Allah, liban na lamang na si Satanas ay naroon at nakabantay. Yun nga, tinutupad ni Satanas yung kanyang sinabi kay Allah subhanahu wa ta'ala na babantayan nga niya yung mga tao. Yun nga yung sa Suratul An'am, di ba? Qala fa bima agwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sabi ni Satanas, dahil sa pagliligaw mo sa akin, tiyak na uupo ako na naghihintay, nag-aambush, aambushin niya tayo sa matuwid na landas ni Allah. Sa bawat sentimetro nito, sa bawat bahagi nito, nandun si Satanas na naghahangad na iligaw ang mga tao. Dito nga sinisisi niya si Allah. Kaya sinasabi ko sa inyo, si Satanas na ang pinakamatinding narcissist. Na siya yung gumawa ng kagaguhan,
Tapos nang hinatulan siya ni Allah, sinisisi niya si Allah ngayon sa hatol ni Allah na dahil hinatulan mo ko niyan, sige, ito yung gagawin ko. Okay, so ganito rin yung ugaling Satanas minsan ng tao. So meron siyang gagawin na masama at kapag siya ay nakatanggap ng pangaral, sisisihin pa niya yung nangangaral. May ganong tao eh. May ganong tao. Makakatanggap siya ng pangangaral, sisisihin pa niya yung mangangaral, sasabihin niya, kaya naman hindi ako sumunod dyan kasi hindi ko gusto yung pangangaral niya. Bakit? Sino bang tarantado yung natutuwa pagka pinangangaralan? Lahat naman, di ba? Hindi natutuwa. Liban na lang sa gagabayan ni Allah. So yung mga narcissist, yung pangunahing katangian nga nila, isinisisi nila sa iba yung resulta ng kagagawan nila. Sila yung gumawa ng kagaguhan, nagalit yung ibang tao, ngayon sisisihin niya yung mga tao, bakit sila nagagalit. Sisisihin nila ang lahat, liban na lang sa kanilang mga sarili. So si Satanas, yung pinakamatinding narcissist. So nga si Satanas, nakaabang siya sa matuwid na landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yasudduhum wa yamilu bihim. Na si Satanas sa landas ni Allah, siya ay humaharang sa kanila at dinudulot niya naliliko, lilihis ang mga tao mula sa matuwid na landas ni Allah. So merong hadith iniulat ni Sabra bin Abi Faqih. Iniulat ito ni Imam An-Nasai. Sa sinabi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, Inna syaitana ka'ada li ibni Adama bi atrakihi. Tunay daw na si Satanas ay nakaupo sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaupo siya na nag-aabang. Inaabangan niya ang mga tao doon. Faka'adalahu bitarikil Islam. At si Satanas sa kanyang taktika, nakaupo siya kahit sa mga landas ng Islam. Ganito yung pagkakalahad dito kasi meron mang landas na hindi matuwid, di ba? Landas ng kasalanan, landas ng shirk, landas ng bid'ah, landas ng kufur, nandun si Satanas. Pero kahit doon sa landas na matuwid, na yun nga yung tinutukoy dito na landas ng Islam, nandoon si Satanas, nandun din siya. At nakaabang sa mga tao. Nandun din siya na nakaabang sa mga tao. Faqala, taslamu wa tadarudinak, taslam wa tadardinak, wa dina abaik wa abaik, na doon daw sa landas na yun, sasabihin niya sa mga tao, tuslim wa tadarudinaka wa dina abaika wa abaik. Magmumuslim ka ba, iiwan mo ang relihiyon mo at ang relihiyon ng iyong mga ninuno at relihiyon ng mga, relihiyon ng iyong ama at relihiyon ng iyong mga ninuno. Fa'asahu fa'aslam. So sa ganong konteksto, dito, hinihimok siya ni Satanas din na mag-shirk. At susuway niya si Satanas at siya ay magiging Muslim. Thumma ka'adalahu bitarikil hijra. Tinutukoy dito na iba't ibang mga bahagi ng matuwid na landas. Sa unang bahagi, yung pagiging Muslim. At kapag nakalusot na yung tao at siya nga ay naging Muslim, aabangan niya naman yung tao doon sa landas patungo sa paghihijra. Patungo sa paglikas sa landas ni Allah o patungo sa lugar na kung saan masasamba niya si Allah. So, sasabihin sa kanya ni Satanas, tuhajiru wa tadaw ardaka wa samaak. So, sasabihin sa kanya ni Satanas, lilikas ka ba, maghihijra ka ba, iiwan mo ang iyong lupain at iiwan mo ang iyong langit. Kumbaga yung bahagi ng kanyang tinitirahan, tinukoy niya yung langit at lupa nito.
So sabi ni Satanas, kumbaga dito sa parehong statement dun sa una, tuslim watadarudinaka wadina abaak wa abaik. So magmumuslim ka ba, iiwan mo ang iyong relihiyon? So ngayon, maghihijra ka ba, iiwan mo ang iyong lupa? Wa innama mitlul muhajir kamathalil faras fi at-tol. Faasahu fahajar. Singa, haharangin ni Satanas yung tao na maghihijra at sasabihin niya doon sa tao, iiwan mo ba ang iyong lupa? Pero yung tao na maghihijra, siya ay sumusuway nga kay Satanas at itutuloy niya ang kanyang paglikas alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, binigay dito ang halimbawa na ang naghihijra ay katulad ng isang kabayo na nasa mahabang lubid o nakakonekta sa mahabang lubid. Na dito, kumbaga, binibigyan ng halimbawa na yung naghihijra, inshallah ay magagabayan ano man ang mangyari. Dahil yung lubid ay mahaba, so maaaring liliko yung lubid, pero bandang huli, kung saan hihilahin yung kabayo, dun din siya pupunta. At sunod na tatambayan ni Satanas, thumma kaadalahu bitarikil jihad. At mauupo si Satanas doon sa landas ng jihad. Faqala tujahid, fahuwa juhdun nafsi wal mal, fatuqatilu wa taqtul, fatankahal mar'a wa yuksimul mal. Magjijihad ka ba na ito ay paggastos ng iyong sariling buhay at ng iyong yaman? Ibig sabihin, paggastos ng iyong, kasi nilalaan mo doon mismo ang iyong katawan at ang iyong oras. At gagastos ka dito ng pera. Papatay ka dito at ikaw ay mapapatay. Kumbaga, inaano siya ni Satanas. Ginugulo siya, binubulabog siya ni Satanas. Fatankihul mar'a wa yuksimul mal. Na kapag ikaw ay napatay naman, yung asawa mo mag-aasawa ng iba pa, at yung yaman mo ay papakinabangan ng ibang tao. So, ang galing ni Satanas. Magaling siya mag-isip ng mga bagay-bagay na aalalahanin ng tao. Pero nga, faasahu fajahad. Subalit ang tunay na, yun nga, Muslim, na tumatalima kay Allah, susuwayin niya ito si Satanas at didiretso pa rin siya, tutungo pa rin siya sa jihad. Faman fa'ala dhalika kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannata. At sino mang gagawa nito? Yung nga, sinuway niya si Satanas sa pagharang ni Satanas na pumasok siya sa Islam. Sinuway niya si Satanas sa pagharang ni Satanas sa kanya sa hijrah, at sinuway niya si Satanas sa pagharang sa kanya sa jihad. Sino man daw ang gumawa nito, ay tunay nga na siya ay karapat-dapat na ipasok ni Allah sa paraiso. Waman kutil kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Na yun nga, sino man ang mapapatay sa landas ni Allah, ay karapat-dapat nga na ipasok siya ni Allah sa kanyang paraiso. Wa in garak, kahit pa siya ay kumbaga malulunod. Tinutukoy dito yung iba't ibang mga shahid. So shahid din yung namatay sa pagkalunod. Wa in garak kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. At yung malulunod nga ay karapat-dapat nga sa kanya mula kay Allah na ipasok siya sa paraiso. O kisatahu dabatahu. At ganyan din yung tao na, o kasathu dabatahu, yung tao na namatay dahil napak-apakan siya ng kanyang kabayo o kamelyo, kana haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah. So karapat-dapat lamang kay Allah na ipasok siya sa paraiso. So natukoy lang dito yung iba pang mga iba pang mga uri ng shahid, pero hindi sila katulad nga ng shahid Ma'araka. Pero lahat nga ng ito nang nakalampas sa patibong ni Satanas na hinarangan sila sa Islam, hinarangan sila sa hijrat, hinarangan sila sa jihad, pare-pareho silang karapat-dapat sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito si Satanas. So marami siyang mga ginagawa na mga taktika. At yun nga, panlima na nababanggit dito
na gagawin ni Satanas para harangan ng mga tao o hindi man harangan, para kumbaga, para mapasama ang kalagayan ng mga tao, yung pipigilan niya ang mga tao sa paggagawa ng tamang gawaing pagsamba. Halimbawa, nasa sala ka na, pupuntahan ka pa ni Satanas para mag-isip ng kung ano-ano. Katabi ka na ng masjid, pipigilan ka pa ni Satanas na pumunta ng masjid. Nariyan yung tatanggap ng sadaka, pipigilan ka pa ni Satanas na tumanggap o magbigay. Pipigilan ka pa ni Satanas na magbigay ng sadaka. So yung pandiman yung taktika, tatalakayin natin next week inshallah. Ifsadu ta'at, ang pagsira ni Satanas sa mga gawaing pagsamba. So mainam na nakikilala natin ang mga ito para mapaglalabanan natin inshallah. Kasi bandang huli, tayo ang may malaking kinalaman kung magtatagumpay ba tayo o hindi. Kung papasok ba tayo sa paraiso o hindi. Hindi natin pwedeng iasa sa iba. At syempre, hindi rin natin pwedeng isisisi sa iba. Wala tayong maasahan ng higit pa, kumbaga, sa pagtulak natin sa ating mga sarili sa pagsunod kay Allah. At wala tayong masisisi kapag nagkukulang tayo ng higit pa sa paninisi natin sa ating mga sarili. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.